magbigay. Hindi po rin sa inyo maninakahan na ang dapat magbigay ay isa sa mga susi ng pagpapala. Amen? Ibang-ibang paraan at ibang-ibang susi ang ginagamit natin para sa mga bagay-bagay. Amen? So, balik sa oras po ito, ang pag-uusapan po natin ay ang susi ng mga pagpapala. Amen? Ating pong babasahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang sabi po rito mga minamahal, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Amen. Kaya nakikita po ninyo yung offering box nandiyan po sa unahan po natin. Amen. Ito po ay hindi sabilitan. Amen. Kaya po nasa unahan niya. Yung gusto lamang pong magbigay, yung lamang po ang pupunta rito. Amen. Hindi po ito sabilitan. Subalit, ang sabi ng Diyos dito, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Ano ba ang pangako ng Diyos sa mga taong nagbibigay ng masaya? Sa verse 8, continuous po natin. Sa verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipalagana sa bawat mabuting gawa. Amen? So, isang paraan po pala na ang pagbibigay po natin, ito po ay isa sa mga mabubuting gawa. Amen? So, continuous po tayo sa verse 9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga duka, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Kaya mapapalad po ang mga nagbibigay dahil ito ay isa sa mga mabuting bagay. Kung ikaw ay nagbigay, mga kapatid, para ka na rin tumulong sa mga mahihirap. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga bahay, yung mga sa mga matanda. Ano to nga po yung tao doon? Hindi mo na kailangan pumunta sa mga companies mo. So, hindi mo na kailangan pumunta pa doon. Kung gusto mo tumulong, ang sabi ko rin, magbigay ka lang. Bakit kapag nagbigay ka, makakatulong ka na sa mahihirap? Yan po ang isa sa mga paraan ng Diyos. Pag nagbigay po tayo, ito po ay nagagamit sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Minsan, nariyan yung mga manggagawa, umahayo, binibisita yung may mga sakit, yung may mga sakit ng mga kapatiran, binibisita yung mga kapatiran na matagal na hindi dumadalo sa mga gawain. So tuloy po tayo sa verse 3. At ang nagbibigay ng bindi sa nag-aasa at ng tinapay sa pinakapagkain ay nagbibigay at nagpaparami ng kanyang bindi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katulad. Amen? Kung may mga pagpapala po tayo at ito'y ibinibahagi natin sa iba, at yan ay nakikita ng Diyos, ang sabi nga sa verse 7, iniibig ng Diyos ang nagbibigay. Amen? So, pag nakita ng Diyos ang ating mga puso, tayo po ay kanyang pagpapalain. Amen? Kung ano ang iyong ibinigay,
Ayon sa mga pangako ng Diyos sa Malakay 3:10, ibabalik niya po ito, amen. Walang silid. So, hindi sasapat, amen, sa iyong lagay, nag-uumapaw. So, yan ang mga pangako ng Diyos sa mga minamahal. Kaya sa verse 11 po, sabi pa niya rito, yaman kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay, naukol sa lahat ng kagandahan loob, na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagkapasalamat sa Diyos. Amen? So yan, tayo po lahat ay pinayaman sa lahat ng bagay. Tayo po ay maging bukas palad. Amen? Sa pagtulong. Amen? Sapagkat ito po ay nasusulat, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen?